Hi guys, kamusta? This video is for OFW, mga nagbakasyon sa Pilipinas at pabalik na ng abroad. Gusto ko lang kayo i-update tungkol sa OFW Travel Pass. Balita nga na papalitan na ang OEC Exception Clearance. Ito yung matagal na natin ginagamit. Hindi ito yung lumang OFW Pass, okay? Ito ay OFW Travel Pass na makikita sa loob ng eGov.ph app. Before we start, ito yung mga requirements. Meron ka ng eGov.ph app sa cellphone mo, naka-install na, at approve na yung account. Kapag nag-install ka kasi at gumawa ka ng account, hintay ka pa ng 5 to 7 days para malaman kung approve yan or hindi. Next requirement, meron ka ng account sa website POEA or DMW e-registration. Ito optional lang naman, meron ka ng verified work contract and nakakuha ka na ng OEC before. Pero kung hindi pa, okay lang naman guys. Anyway, ito yung OFW Travel Pass na ginawa ko. So, madali lang yung kunin basta meron kayong record sa DMW or POEA. So, let's start. Buksan ang eGov.ph app nyo sa cellphone. Mag-login gamit ang email at password or yung Face ID or fingerprint. Click NGA at hanapin ang DMW icon. Tapos, piliin natin yung balik manggagawa. Ibig sabihin, ito ay mga OFW na umuwi ng Pilipinas at babalik ng abroad. Direct hire, hindi kayo dapat gumawa nito. Iba yung proseso nyo. Tapos hintayin natin yung authentication ng app. After that, lalabas yung Welcome to OFW Hub. Press Continue. Since na-verified na nga yung work contract ko before sa Philippine Embassy sa Singapore, kaya kailangan ko nang mag-update uli dito sa DMW. So, click natin yung Proceed with BM Process. Sagutan yung mga information. Katulad rin to sa lumang e-registration account. Yung tanong dito, same ba yung company or employer na babalikan ko? Ang isasagot ko, yes, kasi nga hindi naman ako nagbago ng employer ko. Next question, same job site ba or parehong bansa ang babalikan ko? Yes din, babalik ako sa Singapore. Last question, pareho ba ng trabaho mo or job work position? Nagpalit ka ba ng trabaho? Sa akin, yes din, dahil pareho lang naman yung work ko sa Singapore. So, kung kailan mo ginawa itong OFW Travel Pass, yun din yung date na lalabas dito sa work contract mo. So, ang lumabas dito ay October 13. Reviewin lang natin yung information kung tama lahat. Tapos, hintayin ma-update yung work contract record mo sa loob ng eGov.ph app. Tapos, ito na yun guys, yung e-travel pass. Nandyan lahat yung information mo, yung pangalan, birthday, and so on. Napakadali lang gawin. Hindi mo makikita yung QR code dito sa baba actually. So, kailangan mo pang pindutin yan para ma-validate yung complete information. So, dapat itong information na to kapareho ng hawak mong work visa. Para nga siyang OEC dati, di ba? Same lang, nag-iba lang yung format at digital na siya, hindi mo na kailangan i-print. So, ito yung pinakamadaling proseso kapag same lahat ng information mo. Ang tanong, paano kung nagpalit ka ng work, nagpalit ka ng employer, at nagpalit ka ng job site? So, babalikan natin yung question. Sasagutan mo nga kung yes or no, di ba? So, depende kung ano yung binago or update sa'yo. So, ganito yung mangyayari guys, no? Kapag may nabago dyan, makikita nyo changed. Tapos nyan, pipili kayo ng appointment date sa Philippine Embassy or sa POEA para matulungan kayong ma-update yung contract information nyo sa loob ng eGov.ph app. Anyway guys, bago lang nga kasi itong OFW Travel Pass. Pwede pang magkaroon ng mga error and hindi naman lahat ng OFW madaling makakakuha nito. Kasi nga yung mismong traditional OEC, di ba, ang dami pa rin nagkakaproblema. So, let's see kung kailan fully mai-implement yung OFW Travel Pass. Kung wala ka nito, pwede mo pa rin gamitin yung traditional OEC na printed. Kung meron ka naman nito pareho, edi that's good. Itanong nyo na lang sa immigration kung aware sila dito. Yun lang guys, kung may tanong kayo, just comment down below. Tutulungan ko kayo. Sana malinaw yung video tutorial na to guys. Subscribe kung hindi pa. I will see you in my next video. Shout out sa iyo, Lods Mar. Salamat!